Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius, gaslighting. Wow. So, Aquarius, baka person mo to. Ano? Puwede rin naman na ibang tao, puwedeng kaibigan mo, kapamilya, 'di ba? Parang pinapaikot-ikot ka. Maaaring ikaw pa yung sinisisi, 'di ba? Siya ang may kasalanan pero ikaw sinisisi. Puwedeng gano'n ang ganap dito. Yung napi-pick up ko parang maaaring ikaw ito, eh, 'no? Ikaw yung pinapagalitan, ikaw yung sinisisi samantalang kasalanan niya, samantalang siya ang gumawa ng pagkakamali. Tapos ikaw yung pinipinpoint niya, 'di ba? Ang galing. So, yun, heartbroken. Wow. Grief, shock, emotional pain. Hindi ito, Aquarius, this is a general reading. Um, hindi ito love reading, pero maaring ito yung malakas na energy na pumapasok sa mga readings, sa readings natin ngayon. So, heartbroken ang iba sa inyo, maaaring ito, gawa ito nito, ano? Kasi masyado sigurong masakit yung mga pinagsasabi sa'yo ng inyong person. Maaaring masyadong mabigat ang paratang sa'yo or maaaring nasasaktan ka. Alam mo, maaaring sobrang bait mo, hindi ka sumasagot, 'di ba? Hindi ka nagre-rebuttal. Kaya maaaring tinanggap mo lang kung ano man yung akusasyon ng taong ito sa'yo, no? Maaaring ganun ang ganap. Kaya sobrang heartbroken ka. Pwedeng ganun. Um, maaari din, na merong grief. So, pwedeng merong dito, you have lost someone. Kaya you are grieving. No? Pwedeng iba din ang sitwasyon na to. No? Pwedeng hindi yun related dito. For some of you, pwedeng related dito yung pagka-heartbroken na to, yung emotional pain na to. Maaaring related din dito sa gaslighting ng person mo sa'yo or ng kung sino man. Pero pwede rin na yung grief na to is something else. Maybe you have lost someone. Pwedeng namatayan ka, 'di ba? Maaaring mahal mo sa buhay, maaaring merong namatay na mahal mo sa buhay, or person mo, or kung sino man, na mahalagang parte ng buhay mo. Pwedeng yun ang, kaya you are grieving, kasi you have lost that person. Pwedeng ganon, no? So, kung ano man ang sitwasyon ninyo, depende kasi, iba-iba tayo ng sitwasyon. So, kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon, huwag kayong mag-alala. Kasi that's going to pass. Wala namang permanente sa mundo. One day, you'll be able to feel, no, ng acceptance. Kasi at gagaan din ang yung pakiramdam. Kasi kapag may acceptance na, doon na magsisimula, no, yung pag-heal. Kapag tanggap mo na yung nangyari, tanggap mo na yung sitwasyon, simula na yan ng healing. Okay? But it takes time. It's a process. It takes time. Hindi natin namamadali yan. But yeah, magdasal ka lang, di ba? Ask for enlightenment, ask for strength, tutulungan ka. Kausapin mo din ng mga, hindi lang sigad ang kausapin mo din mga guardian angels mo, di ba? Natulungan kang palakasin ang inyong kalooban, di ba? Maging strong ka na makayanan mo kung ano man itong mga pinagdadaanan mo. Okay? And after the storm, di ba, may kasabihan na ang tawag dito, there's a rainbow after the rain. Kumbaga, sumisikat din ang araw, 'di ba? Pagkatapos ng bagyo, 'di ba? May mga kasabihan ganyan. So dadating din ang punto na dadating ka sa puntong ganon. Kaya you also need to be patient din sa sarili mo. At saka yun, importante yung dasal. Dasal, prayers can move mountains, 'di ba? When new arrival, new beginning. Ano? So, merong bagong ganap na mangyayari sa buhay mo. May mga bagong development, may mga bagong pangyayari na mag unfold, no, sa buhay mo.
So, kung ano man ito, pupuwedeng may baby dadating, 'di ba? Maaaring merong bagong tao na dadating sa'yo, maaaring merong manliligaw sa'yo, may bagong pag-ibig, o puwede rin na mayroong bagong opportunity, 'no? Bagong opportunity to travel, opportunity na, magkaroon ka ng bagong trabaho, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon, but yes, sisikat din ang araw para sa buhay mo. 'Di ba? Merong new arrival, that is new beginning, something new is coming sa buhay mo, 'di ba? So, kaya good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have patience. Ayan, parang nasabi ko na to kanina na you also need to be patient sa sarili mo at maging pasensyoso at pasensyosa din sa sitwasyon itself. Kasi, di ba, everything is a process. Lahat dumadaan sa proseso. Walang instant, no, na agad-agad yun na nangyayari. Kaya you need to be patient. And also, siguro, you need to be patient of other people. No, para sa ibang sitwasyon naman, no, maaaring meron kang kunyari, meron kang pinapagawa sa isang tao, may nire-request kang gagawin niya, 'di ba? At baka nagka-delay-delay na. So, we also need to practice patience kasi hindi rin naman natin alam kung ano pa yung mga pinagdaanan niya, 'di ba? Bakit na-delay yung mga inaantay mo, na-delay yung mga ine-expect mo sa kanya. Hindi rin naman natin alam kung ano yung journey niyang pinagdadaanan, hindi rin natin alam ang eksaktong dahilan, kaya we need to be patient din, 'di ba? So, we have movement, choices, decisions, ayan. So, maaari ano na important ano 'to, important na mga pangyayari 'to sa buhay mo. These are game changer. Maaaring merong mga choices ka dito na kailangang pagpilian and it's important for you to make an important decision. Maaaring ano 'tong mga desisyon na 'to, matinding kailangan pag-isipan mabuti kasi it may change the course of your life. 'Di ba? Kaya kung ano man ang mga choices dito, ah, pagpilian ninyo mabuti, weigh things out. Kailangan ninyong isipin mabuti, tignan mabuti, examinin ninyo, 'di ba? Talagang pagmuni-munihan ninyo. Ipagdasal ninyo ito. Kasi this could be a game changer kung ano man ang magiging desisyon ninyo. Okay? So, there's going to be movement, maaaring merong relocation, mga ganyan, pag-change ng career path, change ng trabaho, ng tirahan, mga ganyan. Intuition, yeah. Napakahalaga din na kayo ay makinig lagi sa inyong intuition. Kasi kahit magulang isip mo, yung logical mind mo, hindi ka makapag-desisyon ng maayos, makapag-isip na mabuti. So, tune in ka, magpa-rescue ka sa universe. Pakinggan mo yung inyong intuition. Kasi yung intuition natin, that is divine guidance. That is coming from the divine. Yan ang messages niya para sa atin na makakatulong sa atin, no? Na mapagdesisyonan ng maigi, ng mabuti, no? Ang mga bagay-bagay. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.